Yan po, oh. Kita nyo? Hindi pa po siya ready to extract. Kaya po ganyan siya. Katulad po ng unang binuksan natin kanina. Oh. See? Ganyan po, oh. Ganyan po ang healthy na seedling. Tingnan nyo po, ha. Papakita ko po sa inyo kung gaano kalaki ang bunga ng PVC 123. Ha? 10 inches po ang isa. So, ang pinakamaliit po niya, ito po, 7 inches. UF18 po yan dahil meron po siyang mga guhit. Pag wala na po yung mga guhit na yan, ibig sabihin, makikita nyo po yung guhit, wala po. Para makita nyo po ang mga varieties, mga klase ng gagamitin ninyo sa seedling preparation. Ang kailangan po natin, una is yung balat ko, hindi po halata na 62 years old na. Kaya po medyo magandang lalaki pa tayo at pwede pa tayo mag-asawa ng pangatlo pa. Good morning po sa inyong lahat. Andito po uli si Bayani ng Cacao Farming. Today, we will going to add additional video regarding the seedling preparation. Kasi kailangan malaman nyo rin yung ibang mga member ng kakao ko dyan na meron ng mga 2 years, 3 years na. Simula nung nagsimula yung Bayani ng Cacao Farming, is mga namumunga na yon. Ngayon, baka hindi nyo alam kung paano gagawin. At ito po, dagdag kaalaman po para sa inyo. Bago po ang lahat, nais ko po magpasalamat sa mahigit 1,000 na bumili ng ebook namin. Mahigit 1,000 na po. Maraming salamat po. At yan po ay isang malaking tulong sa inyong mga farmers. Kailangan nyo po yan at kailangan nyo po na megabyte. Bago po tayo pumunta sa segment na to, ang segment po natin is seedling preparation. Gusto po manang makita ninyo ang mga kagamitan na ginagamit ko sa seedling preparation. Ito po, katulad po nito. Homemade po ito ng Bayani ng Cacao Farming. Si Bayani lang po nakakuha ng idea na ito. Kung bibili nyo po ang slicer sa mga machineries natin, it costs 250,000. 180 ang pinakamura hanggang 250,000. Samantalang to, made by Bayani ng Cacao Farming is 450 lang po ang gastos ko rito. Kaya lang po lumaki dahil yung kahoy na binili ko ay isang haba po. Hindi po pwedeng bumili na ano. Tapos yung knife, yan po. 5 years na po ito. Ginawa ko po, in-invented ko lang po ito para makita nyo po. And next is the identification of our seedlings. Healthy ba siya or hindi? Ito. Ito po ay isang PVC 123. Tingnan nyo po ha, papakita ko po sa inyo kung gaano kalaki ang bunga ng PVC 123. 10 inches po ang isa. 10 inches po. Ang pinakamaliit po niya, ito po, 7 inches. UF18 po yan. UF18. Ito pa po ay isang PVC 123. 8 inches po. Kita nyo po yung mga sizes niya. Different sizes po ang bunga niyan. Depende po dahil sa tamang pagtatanim ninyo. Kaya po, mamaya makikita nyo po kung ano ang diferensya ng seedlings ng UF18 sa PVC 123. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi healthy. Mamaya po, bibiyakin natin sila, makikita nyo po ang maturity niyan. Dagdag kaalaman po yan sa inyo. Ito po ang sinasabi ko sa inyo na hindi nyo pa pwedeng kunin dahil meron po siyang mga guhit. Pag wala na po yung mga guhit na yan, ibig sabihin, normal na po yung seedling niya. Healthy na po. Kaya yung titingnan nyo, wala po siyang mga guhit pa. Ito may guhit pa. Kaya ako po kinuha yan para makita nyo po yung difference. Sa ating mga video po, si Bayani po ng Cacao Farming, tinuturuan po kayo ng tamang gawain sa kakao. Kaya po ako, hindi ako nagtitipid na ipakita sa inyo to para malaman nyo. Kasi yung iba dyan, ani lang ng ani, preparation ng seedling. Hindi naman ho mabubuhay yan. Lalaban ho ako sa inyo ng pustahan dahil hindi pa po matured ang seedling. So ito po yung matured na seedling.
Ayan po, oh. Wala po siyang guhit. Hindi nyo po makikita yung guhit dyan. Oh, makikita nyo po yung guhit? Wala po. Matured seedling na po siya. Dagdag kaalaman po yan, ha? Number 2 na po yan. Number 3, titingnan nyo po yung seedling kung kumakalog. Yan. Meron siyang kumakalog, meron siyang guhit. Pero kung bibilangin nyo, isa, wala, isa, wala, isa, wala, o meron, wala, o meron. Pero may mga guhit pa na wala na. Ibig sabihin, matured na po siya. Hindi po katulad nito, lahat po may guhit siya. Yan. Yan po yung pagkakaiba. Number 3 po yan, ha. Number 4, pipili po kayo ng varieties na gagamitin nyo sa seedling is yung malalaki na. Kasi alam nyo kung bakit? Advantage po yung malalaki na yan dahil yung puno po ng ipupundar niya is malaki rin po. Ibig sabihin, magkakaroon po siya ng bunga na malalaki rin. So yan po yung isang theory na pinag-aralan ko rin po at isineshare ko po sa inyo. So yan po, before we start, nakita nyo po, lahat po ng lecture ko, meron pong pag-aaral. Hindi ko po pinagkakait yan. At yan po ay isang napakalaking tulong para sa inyong mga magsasaka ng kakao. So, uli po, umaasa po ako sa inyo, sa lahat ng wala pang ebook, kuha na po kayo ng ebook para makita nyo po ang mga varieties, mga klase ng gagamitin ninyo sa seedling preparation. Ang kailangan po natin is yung una is yung malasakit. Kailangan po natin ng malasakit. Bakit? Aalagaan po natin yung kakao, itatanim po natin yung kakao, babantayan po natin yung kakao. Pangalawa po is kailangan po ang lakas ng katawan natin. Dahil hindi po tayo makakagalaw kung wala po tayong lakas para gawin ang lahat ng mga gawain sa cacao farm. So yan po. Additional knowledge po yan. So magsisimula na po tayo. Unahin po natin yung pagkakaiba ng fresh, healthy na seedlings. Ito po. Ganyan lang po yan, oh. Pagka tinuunan nyo po, oh. Makikita nyo po, mabibiyak na yan. Oh. Yan. Oh, see? Yan po. Daran! Kita nyo po? Oh. Healthy po siya, oh. Malinis na malinis po. Yan po yung seedling na sinasabi ko sa inyo na gagawin yung seedling. Pagkabiyak nyo po, i-extract nyo na po siya. Iiwanan nyo na po yung kanyang fresh water po yan, ha. Wag po kayo gagamit ng ng boiled water o distilled water. Kailangan po fresh. Mas maganda nga po kung tubig ulan gagamitin nyo. Ito po, health tips po. Ito po yung ginagamit ni Vicky Bello, ha? Sa kanyang ginagawang lotion na pampaputi. Ito po yung ginagamit niya, ha? Kung tawagin po ito po yung tawag dito, yung panghalo niya sa gamot na inihalo niya para makapagpaputi ng balat. So, yan po. Mamaya po, dudugsong natin yan. So, nakita niyo na po yung healthy na seedlings. Pakikita ko naman po sa inyo yung seedling na hindi pa matured. Yan po. Kita nyo? Hindi pa po siya ready to extract. Kaya po ganyan siya. Pero kung makikita nyo po, yung seedling niya, masyadong maliit pa po. Kaya kung titingnan nyo, medyo hindi pa siya hinog kung tawagin. So wag nyo po siya isasama doon sa gagawin yung seedling. Ibubukod nyo po siya. So dito po natin lalagay siya. Minsan titingnan nyo rin po kung healthy yung seedling na gagamitin nyo. Kasi minsan na-intimidate po yung ibang mga seedling eh. Nahahawa po. Yan, no? Hindi pa siya makuha, oh. Kasi hindi pa siya matured.
Bata pa siya. So, pakdawan muna natin ha. Pakita ko sa inyo uli yung isa pa. Oh, unang-una, kumakalog po. Ha? Katulad po ng unang binuksan natin kanina. Oh, see? Ganyan po, oh. Ganyan po ang healthy na seedling. Makikita nyo po yung hindi healthy. Ano na siya, oh. Meron na siyang tubig-tubig na konti, oh. Kasi, mag-uugat na siya. Gusto niya maging buto na talaga. Sa fermentation, ito po yung pinakamagandang i-ferment. Yung mga seedling na ganito. Yan. Ito po, bubukod natin ito uli. Yan, biyakin na po natin lahat para makita nyo. O, see? Yan po, slicer natin. Ang galing, no? 450 lang po yan. Kung bibili po kayo ng machine na slicer, aabutin pa po kayo ng 180,000 to 200,000. E samantalang yan, 450 pesos lang nagastos ko yan. Binili ko po sa inchik-inchik yung kutsilyo, worth 40 pesos. Oh. Yan na po. So, after 3 days po, babayantayan po natin yung seedlings na yan. I-continue po natin yung seedling preparation natin. Tapos, yan na rin po yung itatanim natin sa farm, sa mga pod, polybags. Oh. Yan po, oh. Kita nyo, oh. Healthy siya, oh. Wala po niyan sa DA. Hindi po nila pinapakita sa DA yan. Ako, step by step. Kaya makikita nyo ang bayani ng cacao farming kung gaano karami na ang followers natin. Nasa 4,000 na po tayo. So, maski South Africa, nagte-text na sa akin. Nagme-message na sa akin. So, yan po yung yung seedling na gagawin natin. So, itong seedling na to, within 3 days, 2 days pa lang, pwede na natin tingnan. Kung lalabas na po yung kanyang ugat, 2 cm po, yan. Kung lalabas po dito yung ugat niya ng 2 cm, pwede na po natin itanim yan. Tatransplant na po natin yan. So, susubaybayan nyo po, continuous natin po yung preparation natin ng seedling para makita nyo po. So, yan po muna tayo. Medyo ganito lang po. After 1 day, papalitan nyo po siya ng tubig. Hahaluin nyo rin po. Yan. Ito nga po pala yung tinatawag na placenta. Yung binibili ni Vicky Velo para panghalo niya sa gamot. Ang ginagawa ko po dito, sinasama ko rin po, nilulubog ko po, tapos pinapahid ko po sa balat ko. Yan, additional po yan ha. Tingnan niyo yung balat ko, oh. Hindi po halata na 62 years old na. Yan, kaya po medyo magandang lalaki pa tayo at pwede pa tayo mag-asawa ng pangatlo pa. Anak ko po, biro lang po yon ha. Joke lang po. So yan po yung placenta na sinasabi ko. Nakakatulong po ito sa rheuma, sa arthritis, at sa gout na pwede nyo ipahid po sa inyong mga katawan, sa inyong balat. Bago matulog o pagkagising sa umaga at bago matulog. Yan po. Ito po yung placenta na sinasabi natin. Ha? O, dagdag kaalaman po yan. Sa bayani ng cacao farming nyo lang po malalaman yan. At yan po ay walang bayad. Malaking tulong po yan sa mga may rheuma, sa may arthritis. Ha? Pahid nyo lang po sa mga tuhod ninyo. Hayaan nyo pong matuyo. Huwag nyo po pabayaang punasan ng basahan o ng tuwalya. Hayaan nyo po siya matuyo. Gaganda po inyong mga kutis. Pwede rin po gamitin sa mukha ito. At pampahid lang po ha. Huwag nyo pong kakainin. Kung kakainin nyo naman po itong kakao, gamitin nyo lang po. Tulungan nyo lang po yung tanggalin nyo lang po yung pinaka coatings niya para makuha nyo po yung lasa ng kakao.
Okay po? Yan po ay isang dagdag kaalaman mula sa bayani ng cacao farming. So isipin nyo po, ang bayani po ng cacao farming is para sa mga magsasaka, para sa ating mga cacao planters, at para sa lahat na gustong magtanim ng cacao at gustong yumaman pagdating ng 5 years. Sabi ko nga sa inyo, yung cacao ko kung hindi inabot lang ng init, mahigit 410 po yung namatay. Kasi 9 na buwan na wala pong tubig, walang ulan. Tuusin nyo po, 9 na buwan. Kaya po yung mga 4 years old ko na cacao, marami po sila namatay, mga 400 pieces po. At yung sinasabi ko po na root, stages ng root is meron po tayong top root. Pupunta po kami sa farm ni Sir Arion para makita nyo po kung saan gumala yung top root. At yung top root na yon, kapag meron pong may namatay na cacao, huhukayin po natin para makita nyo po yung subroot saka yung main root. So, yan po yung subaybayan ninyo sa bayani ng cacao farming. Another knowledge, another technique, and another help to us. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Subaybayan nyo po ang ebook natin. Ha? Tuloy-tuloy lang po at marami po kayong matutunan. Sige po, paalam na po ako sa inyo. Magandang umaga po. Bye-bye. Okay? After 3 days, babalikan natin to. Ha? Babalikan natin to. Nais ko po magpasalamat sa mahigit 1,000 na kumili ng ebook namin. Mahigit 1,000 na po. Maraming salamat po. At yan po ay isang malaking tulong sa inyong mga farmers. Kailangan nyo po yan at kailangan nyo po na may gabay.